Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako naman ho, si Roy Cabonegro. Okay, ang pag-uusapan naman ho namin ngayon ay tungkol po sa successful Olympic stint ng ating mga kababayan. Sa latest medal count ho ngayon, tayo po ay nangunguna sa mga Southeast Asian countries. So, palakpakan! Yay! Yan. So, anong kukomentahin natin? Ang kukomentahin natin ngayon, ito pong nangyari dito sa hindi, wag na natin pag-usapan. Pag-usapan ba natin yun? Well, paalala lang siguro. Okay, ito yung kay Carlos muna. Kay Carlos. Nakailang medal siya? Dalawa. Ginto pa pareho. Ginto. So, first time. Ibig sabihin nun, kung ginto, sabi ng isang real estate company, magbibigay daw sila sa bawat ginto ng 25 million pesos na kondo. May isang gumawa ng computation ng kabuuan, umaabot ng halos 100 million. Wow. Daw, no? Kung talagang lahat yun may mabibigay. Dapat di na lang ako nag-poll sa'yo, history. Laki pala, no? Ang laki ng incentive. Laki na lang ako ng kaya nag-basketball player. Pero siyempre, 2 ginto naman po yun. Kaya extraordinaryo talaga. At meron naman mga naka-bronze, etc. No? That's right. Ngayon, very lean yung ating Olympic team. Very lean. Pero at least, maganda ang naging exceptional, no? Despite the fact. So, ang point po namin ngayon is, sana mas napaganda pa kung ang pamahalaan natin ay mag-devote dun sa palarong pambansa. Yeah, kung mas maging broad-based ang pinagkukuhaan ng mga magagaling na atleta, na meron naman po tayong mekanismo niya, no? Yung Correct. palarong pambansa. Pero marami siyempre pagkukulang at laging nagrereklamo sa kakulangan sa pondo, sustainability ng mga training programs, etc. No? At meron pang mga issue na yung mga facilities ay may isa na sa Visayas ba yun na nalaman nila na yung mga records hindi nila mailagay sa tama kasi kulang pala yung haba nung nalaman mukhang may involved na corruption kasi yung haba nung oval ay hindi sakto. Nalaman lang nila nung nagpe-perform na. So may mga ganitong problema, no? Okay. Ito bang sinasabi mo kakulan sa pondo? Sa palagay mo mga 100 million makakatulong na yan? Ay, malaking bagay yun. Kung yan ay nalalaan sa yung community-based na sports development natin, malaking bagay po yan, lalo na sa mga maliliit na atleta natin. Kung ganun kapursigido ang ating private sector at public, na pondohan ang bigyan ng pabuya or incentive yung mga nananalo, siguro maganda rin kung the same or mas mataas pang antas ng suporta ay dapat nilalagay nila sa pagpapalutang nitong mga ganito kagagaling. Kasi kaya naman pala natin, given the right condition. But these conditions do not really tanong exist. ba dyan, ito baka sinasabi nyo, kami kini-question namin itong mga prize money ng ating mga Olympians. Hindi po. Sinasabi lang namin dito, siguro kung makakapagbigay tayo sa ating mga individual na atleta, baka pwede naman tayong palaguin natin itong palarong pambansa at mga sports associations. That's right. Para maging world class din sila katulad ni Carlos Yulo. Kaya nga paalala po siya sa atin na kung gaano po tayo ka-excited at ka-willing na magbigay ng insentibo, ng pabuya, dapat ganun din po tayo, yung mga may kaya sa atin, ganun din dapat tayo ka-excited na mag-invest. Para mas marami tayong medalya. Para mas marami po tayong medalya. At ito pa isa, sana, hindi natin kini-question dito, baka sabihin nila, kini-question natin yung pagka-makabayan ng ating mga atleta. Naririyan po yan. Kasi yung iba na sinasabi nila sa online, baka motivated na ng pinansyal. Na insentibo. Incentive ho yun. Na baka ganun. Sa ganang akin, ako naman, naniniwala ako na hindi naman magbubuhis ng buhay kung di para sa bayan. Di ba? Tama. Tama rin naman na bigyan din naman sila ng insentibo. That's right. At palagi ko naman ang sports development naman, Ricky, hindi lang naman yan para manalo sa mga Olympics. Ang sports development ay really for public welfare, no? Kasi pag-promote ng exercise, pag-promote ng healthy lifestyle. So kung mas marami ang may involved sa sports,
ay marami tayong mga sakit na maiiwasan within the broader public. So dapat ganito natin siya tingnan na hindi yung para lang makapagpanalo ng medalya, kundi talagang maipromote na bahagi ng ating kultura, ng ating community level na mga programs, ang sports development. At alam naman po natin pare-pareho na bagamat nasusuportahan, ay marami pa pong pwedeng maidagdag. At sana, manalo tayo sa team sport. Yes. Hindi lang individual na mga sports, kundi team sports. Team sport. Kasi para, ang mahalin po natin yung pagkakaisa nung mga teams na iyan, para maipanalo yung kanilang bayan. That's right. No? At pero kino-congratulate po natin again si Carlos Yulo sa kanyang effort kasi maraming pinagdaanan po yung bata na yan. At dahil sa kanyang pagsusumikap at gusto niyang may papatunayan sa buong mundo at itaguyod ang lahing Pilipino sa harap ng mga international community, napakagandang halimbawa yan. At tama yung sinasabi ng iba Huwag na natin intrigahin yung bata. Kung ano po man yung pinagdadaanan nila ng pamilya, ipaubaya po natin sa kanilang mga pamilya ang pagre-resolve niyan. Wala tayong pakialam kung ganun yung nanay niya o ganun siya o whatever. Ang pakialam ho natin ay maitagulod pa siya para sa susunod na mga Olympic events, tuloy-tuloy po yung pagkilala ng buong mundo sa Pilipinas bilang isa sa pinakamagaling doon sa larangan na yon. Pero I'm just hoping sana, Karoy, sa susunod naman ay magkaroon tayo ng medalya sa volleyball. Football. Ano pa? Baseball. Baseball. No? Saan tayo pwedeng mag-excel? At sana sa basketball din. No? Kung nga nangihinayang ako, sana nag-basketball player na Oo, hindi para, di ba? Kasi dati, glory days ho tayo niyan, mga the likes ni Chito Loizaga, nung panahon ho na nakatatang Jang Jaworski, kinikilala tayo as one of the top basketball. That's right. Pero hindi ako obsessed sa basketball. Sabihin wala tayong sinasabing gano'n. Ang sinasabi natin ay sana mas maging priority natin. That's right. Yung pagbibigay ng honor sa ating bansa kaysa dun sa mga material na mga aspeto nun. That's right. With that, maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipino.